Wala naman, naka-power siya, steady. Ngayon, naglagay na ako ng speaker. May nakakabit na speaker yan ha. Ito to. Tapos merong audio source na nakakabit. Itong cellphone natin na isa. Okay. Full volume natin. Naka full volume na siya. Natin kung magkaroon siya ng audio. Wala. Walang audio. Medyo matigas yung kanya, control niya. Okay. Wala, parehas, walang audio. Matagal-tagal na rin ulit bago tayo nakagawa ng Magos. Ngailang buwan din. Magos na PO12. Puro PO12 yung mga nagagawa natin. Mayroon pa bang Magos na mas mataas dito bukod sa PO12? Parang ito lang pinakamataas na na-repair ko eh. Pero pa ba? Kung meron man, comment nga kayo sa may comment section. Magos PO12 Professional Power Amplifier. Sa labas na anyo, medyo may kalumaan na talaga siya. Although, dahil nga siguro mga old na klase ng amplifier na ito. Ano pa ba expect natin, di ba? May-ari nito ay si Sir ng taga Cavite, Naik, Tansan, basta taga Cavite. Maraming salamat Sir kasi bakit wala mo ng unit mo rito sa akin. Dalawa ito eh. Magos and then yung isa parang AD yata. Yan, AD or and then Magos. Shoutout eh. Hindi, maraming salamat, inuulit ko. Ang issue nito, nung dinala rito sa atin, hindi ko alam. Baka parang wala yatang audio. Okay. Ayan, bali ito yung mission natin for today's video, na sana magawa natin yung unit ni Sir kung ano man yung problema nito. Okay, para mas mabilis yung video natin, ito, nakabald tayo. Tingnan natin kung may problema, naka-fault ba siya. Wala naman, naka-power siya, steady. Ngayon, naglagay na ako ng speaker. May nakakabit na speaker yan ha. Ito to. Tapos merong audio source na nakakabit. Itong cellphone natin na isa. Okay. Full volume natin. Naka full volume na siya. Natin kung magkaroon siya ng audio. Wala. Walang audio. Medyo matigas yung kanya, control niya. Okay. Wala, parehas, walang audio. Ali, tatanggalin ko lang muna itong takip and then para masilip natin yung pinakalaman loob niya. And then makapag-proceed tayo sa may troubleshooting kung anong man yung dapat natin gawin. Tanggal ko na yung takip. And then, ito yung bumungad sa atin. Medyo Halloween nga lang. Okay? Ngayon, nagsukat ako ng bias dito. Although may bias siya. Ayan o, naka-on pa rin to ha. Nakita ko sa inyo na meron siyang bias. Dito tayo. Ayan o, meron o. Halos magpo 0.4 yan. Teka lang. Medyo pala kasi kinalawang na kaya hindi naman kinakalawang, nangingitim ba? Ayun o, meron o. Dito, same lang din dito, meron din. Ayun o, diba? Same lang din sa may kaliwa, ay sa may kabila. Okay, meron. Ngayon, pinag-isipan ko kung dito sa may back panel or dito. Tingin ko dito sa control muna tayo. Try muna natin magpalit ng control. Tapos kapag ganun pa rin, wala pa rin, tsaka tayo pumunta sa may back panel nya. Okay, step by step lang muna tayo. So ngayon, baklasin ko muna itong front panel. Tapos magpalit ako ng control or mag-check ako ng control. Nabaklas ko na yung front panel. Ayan, front panel nya. Ito na lang natira. Medyo dito talaga ako believe sa mga old na mga unit or mga amplifier. Nangingitim lang sila pero hindi talaga siya as in kinakalawang. Nangingitim lang siya. Ayan, sabay general cleaning ito kung sakali. Then nag-check ako ng capacitor tuloy. Nag-check ako ng control. Sadyang sira na talaga. Wala nang continuity or hindi na sumasabay yung continuity niya. Ito, sira na ito. Kadalasan value lang din naman yan, 10K, 5K, basta sa power amplifier. Ayun, nakasulat ko 10K siya. Ayan, 10K. Ngayon, tanggalin natin, palitan natin ng panibagong control to. Ang problema natin is itong shafting.
Okay, bahala na, gawa na lang natin ng paraan kasi half moon yung control natin. Okay, papalitan ko lang muna ito. Sana ito lang yung problema. Bilis-bilis naman yung trabaho natin. Napalitan ko na ng control. Yan, tapos chinik ko pala ito. Wala na talaga, sira na talaga ito. Wala nang halos continuity. Ito, dalawa na to. Kaya pinalit natin is yung ginagamit natin na control sa mga ginagawa natin ng power amp. Ayan, walang bayad man siya, oh. Makinis pa, oh. Makinis pa sa mga single mom, oh. Ayan. Tapos diskarte dyan. Diskarte ko na naman, ha. Initin nyo lang lighter. Initin nyo lighter hanggang sa ma-deform yung knob na ito, hanggang sa makapasok yung half moon. Ang mangyari nito, tuwing palit na lang half moon na. Tuwing palit ng control is half moon. Hindi na siya pwedeng ganito. Kasi pag ganito mo siya, dahil na-deform na yung gatla doon, hindi na pwede, mahirapan ka na rin. Ang mangyari dito, talagang half moon na lang talaga siya. Okay, pabalik ko lang muna ito sa may front panel. Ito na, kuskus ko na nga ito. Wala na yung agyo or pamumuti dito. Yan, balik muna natin to. And then, para ma-audio test natin, tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan. Magkakaroon ba siya ng audio or ganun pa rin. Balik ko na yung front panel. Ayan, ang problema, mahina yung audio. Nagkaroon siya ng audio pero mahina. Yan, naka-play ng music natin. Yan, nakakabit pa rin ang speaker and then audio input yan. Tingnan nyo. May audio na yan. Tumutunog na. Mahina, oh. Kahit naka full volume na yung cellphone natin. Meron, oh. Channel 1, ito yung channel 2. Meron din, oh. Kaso ubod ng hina. Kahit na full volume na ito, oh. Mahina. Binaklas ko yung channel channel 2 kasi ito kanina umuuga-uga ito. And then ito kasi may history talaga ng repair ito, eh. Ito. Yan, kaya hininang ko yung nandito umuuga-uga ito. Kaya kapag pinipihit ko kanina yung control dito, pag pinipihit ko yung control dito, namumula yung ilaw ko pag nabubulyong ko dahil dito siguro 4793 umuuga, hindi nakakapit yung hinang niya. Tapos kung sa bias naman, itong blue na to na nakakabit dito is magandang klase, buo siya, eh. Buo. Normal siguro, ganito talaga siguro yung bias nito. Yung ginawa ko sinong nakaraan, nakalimutan ko na, eh. Natamad ako mag-playback ng mga video ko. Ulit nga. Normal talaga siya, eh. Dito normal talaga siya, oh. Oh, normal, oh. Diba? Dito, oh, normal din. Try natin, eh. Balik ko nga muna ito. Tapos lagyan ko ng kwan pala to, thermal paste. Tulang thermal paste yung paglalagay nila. Balikan ko muna kayo. Pambihira na yan. Buo ito, buo. And then sa napansin ko sa mga old unit na mga amplifier, yung mga pyesa nila, kahit sa trimmer nila, talaga matitibay siya. Matitibay yung trimmer nila. Unlike sa mga trimmer ngayon, wala silang kinaiba, eh. Goods na goods, eh. Okay, ibalik ko lang muna to sa Day 2 ng paggagawa natin ng Magus na PO1 to. Kaya pa tayo ng gabi-kagabi. Kaya ito, sinorkat ko na lang yung video. Ipaliwanag ko na lang yung mga ginawa ko. Ito, Phoenix bias ko na 1.5. Hindi man gano'n makita sa camera natin yung kulay. Masasabihin ko na lang, dalawang 1.5. Yung pag series mo sila, tapos yung gitna niyan, yung magiging center niya. Ayan. Same din dito. Ayan, oh. Ayan. 1.5, 1.5. Bali, 1.5 sa gitna, papunta rito 1.5. Tapos 1.5 sa gitna, papunta rito 1.5. Okay. Ayan na. Tapos, binaklas ko ito, ha. Binaklas ko itong board. E di naglagay ako ng thermal paste, yung mga puti na yan. Lagyan ko ng thermal paste yan. Kasi walang paste. Yung unang gumawa nito, hindi man lang nila nilagyan ng paste, eh. Ngayon meron na yan. Okay. Tapos mahina pa rin. Naalala ko pala yung ginawa ko nung nakaraan sa mga previous ko is sira pala yung kapag mahina, ito may bibigay na rin na tip. Kapag mahina yung audio, kadalasan dito yung mga kapasitor dito is humihina na siya. Kaya ginawa ko, pinalitan ko na halos lahat ng 16 by 4.7 tapos 1647 yung pinalitan ko. Yan, ito na yun, ha.
Ayan. Pinalitan na natin yan. Yung naiwan lang dyan is 16/22 na lang sa supply. 25/22 pala. Tapos yung switch, pinalitan natin to. Sira na, lumang luma ano. Kahit naka-bridge is hindi na umilaw yung indicator ng bridge. Kaya pinalitan natin. Ito pinalitan natin yung medyo maiksi lang. Wala tayong ganito eh. Okay lang naman yan. Ayan. Tapos ano pa ba? Ano ba bang ginawa natin? O yan lang yan. Yan lang muna. So ngayon ibabalik ko muna itong ito na ibalik ko na itong isa eh. Tapos ito, ibalik natin to. Tapos itong input buffer natin is balik muna natin. Tapos mag-audio test tayo. Sana maging okay na. Naibalik ko na yung pansamantala muna. Ito hindi pa nga na-tornilyo na maayos eh. Testing lang muna kung magiging normal siya or hindi. Ayan, nakabalik na. Ang problema pa natin dito, itong fan nyo, hindi umiikot oh, tigas oh. Tigas, baklasin pa natin to. Dami problema. Okay. Hindi naman pwedeng walang fan yan. Yung fan natin, yung speaker natin, kanina pa nakakabit yan dyan. Ito lang yung tinanggal natin. Ngayon, binalik natin yung audio source natin. Yung cellphone natin na isa. Okay? Kanina, mahina to. Pakinggan nyo ngayon, oh. Lakas na, oh. Diba? Channel 1, itong channel 2. Diba? Lakas na, oh. Kaso, yan, oh, paano? Hindi umandar, oh. Wala. Maka-copyright tayo pala. Ayan, mali, okay na, naging working siya. Ito lang, isa lang sa tip ko yan. Malagi akong gumagawa ng magos, nasisira to dito yung mga kapasitor nyo. Ginagawa ko, pinapalitan ko na lang yan 4.7 tsaka yung 47 na value. Tapos ito, pinalitan ko na, lumang luma no. Ayan, kaya iba na yung kanya, hinang nyo. Okay, ngayon ang gagawin natin, kailangan may balik natin yung fan. Balik natin yung fan. Paganahin natin yung fan nya. Tanggal ko itong mga fan. Ito, nag-stack up na kasi. Yan, WD-40 tapos langis. Yan o, smooth na ng galaw nya. Same din dito. Tapos, nirekta ko na. Ayaw na gumana yung sa automatic nya eh. And nirekta ko na lang, 12 volts. Pag on mo, diretso under na siya. Ang design kasi nito, kapag may signal, saka na lang siya under. Ginawa ko na lang, nirekta ko na lang katulad sa mga previous vlog ko sa ganito, sa magos na P1 to, na diretso na lang pagka-on mo, automatic meron ng fan agad para hindi na siya umiinit-init. Ayan, nirekta na lang natin ha. Pakalakas ng fan nito kasi nasa 0.49 ampere eh. Tapos ang kapal pa oh. Kala mo to 20. Okay, tapos may nakakabit na speaker na ito ulit ha. Although kanina pa yan nakakabit. Yan, para matapos ng vlog natin. Pakinggan nyo kung gaano kalakas yung pan, oh. Although pag may takip naman yan, hindi naman maririnig yan. Yung pan pala nyan, papunta doon sa labas. Palabas yung hangin nya. Tutok naman kasi, oh. Tutok tapos may grills dito. Kaya mahigop yan talaga yung hangin nya. Okay? Ngayon, yan. Gawin natin, to 20 natin para masabi nyo talaga na goods na. Yan, kasi lagi naman tayong ganyan eh. Kailangan to 20. Okay? Laka dyan. Talaga ng PO1 to na magos na to. Ang lakas. Dalawang sub lang pero sulit. Ang tunog nito parang grill. Okay, hanggang dito na lang. Working naman na kasi marami
pa tayong mga isusunod. Balikan na lang natin yung ginawa natin. Ito, Phoenix natin yung trimmer dito. Inulit ko 1.5, dalawang 1.5 yan. Tapos pinalitan natin ito. Tapos control, sira na yung control. Bago na yung control niyan. Tapos dito sa may switch, pinalitan na rin natin to. Kasi hindi na rin gumagana yung switch niya. And then, yan, mga capacitor, pinalitan natin dito sa may input kasi nga palyado na. Okay, tapos yung pan, binuway natin yan. Medyo marami-rami lang yung sira niya. Hindi siya ganun kalala, pero mas marami yung sira niya. Okay, although kabisado ko naman na yung magos na to kasi nakailang gawa na tayo. Ayan, Sir from Cavite, nagka-Cavite rin ito eh. Okay na yung magos na PO12 mo and then yung AD mo, okay na rin yun. Pwede na pick upin ulit ito. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo dito sa akin ha. And then naway nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang kung paano mag-repair ng itong unit magos na PO12 na wala siyang audio. And then nga yun nga mga pinapaliwanag ko ng mga parts is apply nyo na lang, baka sakaling pares yung sira ng ginawa natin. Sa mga master, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Basic na lang sa kanila ito. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. So kung gusto magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Kulang na lang dito is linis. Palilinisan ko na lang ito.